Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay magko-komento tayo patungkol po dito sa bagong inilabas na video ni Representative Martin Romualdez. So marami ang na sorpresa at mukhang nagparamdam na si Representative Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez. So syempre ang unang tanong diyan, bakit ngayon lang siya nagparamdam? Well, isa lang naman lang sagot diyan, maliwanag sa sikat ng araw na kaya siya naglabas ng kanyang pahayag, ng kanyang video ay in anticipation sa pagbabalik ni Saldico. Dahil alam naman natin na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na anytime, siguro mga around a week, 3 weeks or a month ay baka maibalik na si Representative o dating Representative Saldico magmula sa Czech Republic pabalik dito sa ating bansa. At syempre pagdating dito niyan ay dalawa lang ang inaasahan natin, either magsalita siya ng katotohanan o katulad ng ibang sinasabi ng mga kritiko na baka naplantsa na o paplantsahin na ang mga sasabihin ni Saldico pagbalik dito, meaning na doon pa lang sa Prague sa Czech Republic ay pinaplantsa na yung dapat plantsahin. So ayoko nang magkomento pa sa kung paano gagawin yun, dahil syempre hindi ko naman tinatawaran ang ang dunong ng ating mga amo. So kayo na ang bahalang mag-isip. Pero syempre ang focus natin ngayon o ang kukomentuhan natin ngayon ay itong ginawang pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Bagamat marami ang hindi naniniwala sa kanyang mga sinasabi, dahil syempre magmula nung pumutok ang balita ng katiwalian ay malimit na magsalita si Representative Martin Romualdez. At kung hindi ako nagkakamali, ang isang pagkakataon lamang o ang mangilang-ilang pagkakataon lamang na siya ay nagsalita sa mainstream media ay nung pumunta siya sa tanggapan ng ICI, hindi ho ba? So doon tinanggi niya yung mga aligasyon na may kinalaman siya, hindi ho ba, sa maanumalyang 2025 national budget. Pero statement lamang niya ang naure sa mga pagkakataon na yon, at yung mga dokumento na syempre kahit sino sa atin ay magtatanong kung nasaan at kung ano ang mga isinumite niya sa ICI ay naging classified o naging lihim sa publiko, hindi ho ba? So doon mas lalong nagduda ang maraming mga Pilipino, maraming mga kritiko na talagang sadyang may kinalaman siya dito sa maanumalyang 2025 national budget, in particular nga ay dito sa mga palpak na flood control projects. So hindi ko masyadong napanood ng buo yung kanyang video, tulad ng napapanood nyo sa aking background. Ay una, kaya hindi ko na tinapos dahil alam ko marami sa kanyang mga magiging pahayag ay syempre self-serving, dahil
unang-una, hindi naman siya nasubmit o nasalang sa isang malupitang pagtatanong o investigasyon na hindi gaya ng kinakaharap ngayon ni BP Sara, na kung saan ay bagamat kahit hindi siya dumadalo sa mga imbitasyon o nagpapaunlak sa imbitasyon ng kamera, ay talagang bawat himaymay ng mga di umano'y korupsyon na ginawa ni BP Sara ay napapakinggan sa mainstream media at naibabalita sa ating mga telebisyon. So pagdating kay Speaker Martin Romualdez, napakarami ang nagtatanggol. Dahil syempre, alam naman natin, hindi ho ba, na talagang may mga korupsyon na nangyari dito sa flood control projects. At ipapaalala ko sa inyo, kabubungad-bungad pa lamang po ng tag-araw, ng tag-init. Pero garantisado na kapag pumasok na ang buwan ng Hulyo, hindi ho ba, diyan na nag-uumpisang pasyalan tayo ng mga bagyo o nag-uumpisa na ang tag-ulan, manunumbalik na naman itong mga korupsyon na to. At sa pagkakaalam ko, suspendido yata ang mga flood control projects sa taon na to. So maliwalag pa sa sikat ng araw na tayo ay malulubog na naman sa matataas na baha. Hindi ho ba? So inisip ko ano ang magiging tulong nitong ginawa ni Speaker Martin Romualdez kung bakit siya naglabas ng video. Una, maaring iniisip niya na makakatulong ito para hindi siya madamay. Hindi ho ba? Hindi siya madamay dito sa kontrobersya na to, sa korupsyon na to. Dahil alam naman natin at alam niya na ibabalik si Saldico dito sa ating bansa. At anuman ang sabihin ni Saldico, garantisado na damay siya at isa siya sa mga masasabing arkitekto o mastermind ng malawakang korupsyon na to. Patunay po yan dun sa mga in-upload ni Saldico sa kanyang Facebook na napanood naman natin lahat. Walang pagkakataon na hindi nabanggit ang kanyang pangalan, maging ang mga halaga ng salapi at pinaglagyan nito at mga address na kung saan hinatid ito ay puro si Representative Martin Romualdez ang kanyang binabanggit. At syempre, idinamay na rin niya si Pangulong Bongbong Marcos. So medyo, para sa akin mga amo, medyo exciting itong pagbabalik ni Saldico. Kung totoo talaga na na-hold siya o nahuli siya ng mga Czech authorities sa kanilang bansa. At syempre, question pa din dito yung deportation, ni Saldico, dahil ayon sa gobyerno, syempre, medyo maselan daw yung proseso. At marami ang humihiling at nagtataka na bakit wala man lang litrato o video man lang si Saldico na patunay na siya talaga ay hinohold na ng Czech Republic, ng Czech authorities. Hindi ho ba? So ayon din sa ating gobyerno, maselan ang Czech Republic pagdating sa ganun, dahil pinoprotektahan nila yung privacy nung tao. Well, hindi na natin maki-question yun, dahil kung ganun ang batas o patakaran sa Czech Republic, maganda yung kanilang batas na yun, di ba? Dahil siyempre pinangangalagaan pa rin nila yung
privacy ng kanilang nadakip. So, hindi ko na questionin yun. Pero syempre, dito sa atin, bagamat hindi tayo kasing konserbatibo tulad ng Czech Republic, maraming mga Pilipino ang marunong ang isip at maraming mga Pilipino ang syempre marites. Kagaya din natin, masasabi mo na rin na marites tayo ay magtataka, hindi natin maiiwasang magtaka. Hindi ba? Pero may mga komentarista din, may mga kritiko din na nagsasabi na ika nga kaya ganun katagal ang proseso ng pagdi-deport kay Saldico dito sa ating bansa ay dahil siyempre nangangailangan pa rin o mangangailangan pa rin ng sapat na panahon ang mga kroni ng kung sino para maplansya ang ika nga mga statement, mga sasabihin ni Saldico oras na bumalik siya dito. Ayon sa mga napanood ko. Hindi ho ba? Siyempre, sa kanila ay spekulasyon lamang yon. Miski ako, masasabi kong yung sinasabi ko rito, spekulasyon lamang po. Karapatan naman natin yon. Wala naman tayong sinisiraan dito. Pero siyempre, hindi mo rin maiaalis sa isip ng maraming Pilipino na baka mangyari yon. Hindi ho ba? Kaya nga sinabi ko, gusto kong marinig sa bibig mismo ni Saldico pagbalik niya rito kung yung bang mga sinabi niya sa kanyang pahayag sa Facebook na in-upload niya ay yun pa rin ang kanyang sasabihin. Kasi itong si Representative Martin Romualdez, automatic nasa depensa kaagad siya bagamat wala pa namang binabanggit direkta, hindi ba? O wala pa dito si Saldico at para makapagbanggit siya ng kung ano man para kaagad-agad depensahan ni Representative Martin Romualdez ang kanyang sarili. Kaya siyempre, nakapagtataka. Hindi ba? Kung ako, halimbawa na kung ako si Representative Martin Romualdez, pababayaan ko muna siya makabalik dito, pababayaan ko muna siya makapagsalita nang sa ganun, hindi ba? Maka-response ako sa mga sasabihin niya ura-urada. Hindi yung mauuna ko dahil sa ginagawa o sa ginawa ni Representative Martin Romualdez, lalo niyang idinidiin ng sarili niya. Parang playing guilty na kagad siya. Hindi ho ba? Hindi pa naman natin hinihingi ang paliwanag niya, bagamat noon pa man na iniimbestigahan itong malawakang korupsyon na to ay nagtatanong na tayo ng sagot. Iba nga dyan hinihiling na yung kanyang pagbibitiw at agarang pagkulong sa kanya dahil siyempre sa mata ng maraming kritiko ng mga taong nagwelga nung late 2025, November, December ay sa opinion nila ay guilty na si Representative Martin Romualdez bagamat siyempre kinakailangan at ipaaalala ko Pirmes na may proseso na dapat pagdaanan yan bagamat alam natin na napaka-impluwensya ni Representative Martin Romualdez, may proseso pa rin na kinakailangan daanan, hindi ho ba? Walang mas hihigit doon. Kaya nga, sa mga ganung pagkakataon, sinasabi ko sa inyo, kung ang isang individual, kung ang isang personality na kagaya ni Representative Martin Romualdez na makapangyarihan at maimpluwensya, ay hindi kayang hipuin ng batas, ang pinakamagandang solusyon dyan o ang ika nga ipangontra natin mga pangkaraniwang Pilipino ay ang eleksyon. Dahil sa eleksyon, pwede natin siyang hindi iboto, pwede natin siyang itakwil para hindi na makahawak ng posisyon. At paulit-ulit kung sasabihin yun. Hindi ba? Ako po ay kabilang lamang sa napakaraming Pilipino na may pero siyempre, ang isang munting tinig, kapag narinig ng kanyang kapwa na may munting tinig din, pagka ika nga nagsala-salabat na yan, lumalakas din po yan. So, iyon naman ang aking inaasahan. Kaya nagtsatsaga ako, hindi ba, bilang libangan na rin,
na nagbablog ako para at least ma-encourage ko kayo na kahit ganito lang tayo, wala tayong masyadong pinag-aralan, wala tayong kakilalang mga politiko na pwedeng magbato sa atin ng mga chismis, hindi naman po tayo naging masyadong salat sa pangunawa. At nauunawaan natin na ang ating bansa ngayon ay may malaking problema sa kanyang mga pinuno, sa kanyang mga politiko, na hindi ko man masabing 100% lahat sila ay korap, pero nakararami sa kanila ay talagang sadyang korap. At sinasangkalan lamang nila at pinaglalaruan lamang nila ang batas dahil sila yung mga nakaupo dyan at sila yung may mga influensya. At tayo naman ng mga pangkaraniwang Pilipino, pinababayaan na lamang po natin ito. Hindi ho ba? Magpapahinga lang itong magnanakaw na politiko na ito ng mga ilang taon. Tapos bigla na lang uling papasok sa politika at tayo namang mga utong Pilipino, iboboto na natin uli. So dapat baguhin na rin natin yung ganung kultura. Dapat ilagay natin sa ating mga sarili na kapag ang isang politiko, ang isang leader ay nagnakaw, umabuso sa kanyang kapangyarihan, ay hindi na dapat makabalik sa posisyon. Maging ang kanyang mga kamag-anak, sabihin man natin na mabubuting tao ang kanyang mga kamag-anak, sa kasalanan lamang ng isang kaanak, hindi ba dapat dinidisiplina na sila ng mga kamag-anak nila? Pero hindi, nakikinabang ang karamihan sa kanila. Hindi ho ba dahil iba dyan, riyado nila sa kanilang mga opisina, karaniwan dyan, mga kamag-anak din nila. Kaya syempre, kapag nagtaki pa na yan, hindi na natin makikita kung talaga nagnakaw ang tao na to, bagamat alam natin na nagnakaw ito at nagnanakaw ito. Hindi natin kaya patunayan sa korte dahil sila rin ang may hawak ng ebidensya. Sinasamahan pa nila ng konti. Pero, diba? Ganyan ang nakikita ko sa pagkatao ng isang Martin Romualdez. Pasensya na kayo. At kahit nanonood si Representative Martin Romualdez, maiintindihan niya ako. Dahil magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin niya ipinakikita yung mga sinasabi niyang dokumento na magpapatunay na siya ay walang kinalaman dito sa 2025 national budget. Isang argumento lang na ibibigay ko diyan. Isa siya sa mga pumirma diyan sa 2025 national budget na yan at sa kahit na anong pera na lumalabas sa Kongreso, siya ang may pirma. Siya ay may lagda, may pirma siya. Hindi ho ba nung siya ang Speaker of the House? Pangalawa, natandaan ko rin na merong isang interview noon. Si noon ay dating Representative Saldico na yun daw 2025 national budget ay pinagpuyatan nila. So kung pinagpuyatan nilang pareho yun, di ba? Dahil sabi niya, silang dalawa ang magkasama lagi. Kung pinagpuyatan nila yun, bakit hindi nila nakitang may mga maanumalyang insertions doon sa 2025 national budget at pinapirmahan pa rin nila? At hindi ako naniniwala na kung may kinalaman si Saldico at Martin Romualdez, silang dalawa lang ang ginawa dyan. Yan ay isang malawakang operasyon, ika nga. Dahil napakarami ang nakinabang dyan. Kaya lagi kong sinisingit sa inyo, tingnan nyo ang mga politiko ninyo kung sila ba ay yumayaman kada taon. Kung nadadagdagan ba ang kanilang yaman. Dahil pakatandaan po natin, hindi sila pwedeng magnegosyo ng kahit na ano habang sila ay nasa poder ng kapangyarihan. Dahil magkakaroon po ito ng conflict of interest dahil sila ay halal na opisyal ng bayan. Di ho ba maaaring nilang paborin yung kanilang kumpanya, yung kanilang negosyo, dahil sila yung mga nakaupo sa kapangyarihan. Ipinagbabawal po ng batas yun. So, kung ipinagbabawal ng batas yun, dapat ang mga politiko natin hindi yumayaman.
Hindi ho ba? May sweldo naman sila eh. Dapat mabuhay sila doon sa sweldo na angkop para sa kanilang posisyon. Pero kapag ka ang isang politiko ay yumayaman kada taon sa loob ng kanyang panunungkulan, nakapagtataka yun. Saan niya kinuha yun? Hindi ho ba? Kaya alam na alam natin lahat kung sino-sino yung mga politiko na magnanakaw. So, itong ginawa ni Representative Martin Romualdez, sa tingin ko, hindi po ito nakatulong sa kanya. Bagkos, naglagay pa ito ng mas maraming katanungan patungkol sa kinalaman niya o patungkol sa partisipasyon niya dito sa pinaka-corrupt ayon sa ating kasaysayan, pinaka-most corrupted budget ng Pilipinas. May partisipasyon siya dyan. Yun ang nakasisiguro po namin. Di ba? So, dito ko muna tatapusin ng video na to. At sa susunod na video ko po ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. At syempre, abangan din natin ang pagbabalik ni Saldi po. At bago po ako magwakas, syempre, kung hindi naman po nakakabigat sa inyo, ay paki-like at paki-share po itong aking video. At kung hindi naman po, nakakaabalo ng todo-todo, ay paki-subscribe ang aking YouTube channel dahil libre naman po ito. Malaking bagay po ito para po sa mga kagaya kong maliliit o maliit na content creator. So, maraming salamat po again at magandang araw po sa inyo.